So guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, ilalagay natin sa playlist. Kapitbahay naman namin dito, sa baba, nagsunog naman ng basura. Napaka masama po talaga yung mag-usok guys ng usok. Vlog tayo ngayon eh. Yun lang din na importante po talaga ngayon, sa panahon ngayon. Talagang marami tayong gagawin sa realization sa life, talagang maraming gagawin. Exercise, importante yung exercise, magbantay sa mga kinakain, check sa emotion, titignan mo yung paligid mo, magpa-face mask ka rin kung mag-uusok ang mga kapitbahay, yung usok na yan, lalo na sa sasakyan. Talagang delikado po talaga yan guys, sensya na. Oo, delikado po talaga yan, yung mga usok na yan. Mga basura, mga plastic na sinunog, yung mga wire, yung mga plastic talaga, masama yun sa hininga. Toxin kasi yun eh, ma-absorb yan eh. Yun lang din na importante ngayon talaga ngayon sa panahon na to is alam mo yung mga nangyayari. Yun, mga lahat ng pangyayari kailangan mo, di din basta-basta mag-asawa agad. Yun, sa panahon ngayon. Tapos mga kinakain, yung nakaraang vlog ko, mag-tiwod ka rin nun. Kasi yung masyadong kumakain ng french fries, mga hotdog, mga processed food, di talaga siya maganda guys. Minsanan lang talaga yan. Mga franks, mga burger, yung mga nasa restaurant talaga, mga big restaurant. Hindi talaga yan suggested na araw-araw o kada linggo. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos yung galaw-galaw din kasi ang timbang ng katawan mo, mabibigat yan. Yun ang dahilan na nangangalay, nagsasakit. Pag igalaw mo, yun, ganun. Yung parang naninigas, kulang yan ng stretching. Isa lang ang position na ginagawa mo. Yun ang naninigas. Ang tawag doon, muscle spasm. Kung meaning doon, tumitigas ang muscle mo. Bakit siya tumitigas? Kasi isa lang position na ginagawa mo during sa work or sa school mo or sa driving mo. Pag magtrabaho mo, driving lang. Hindi naka-stretching. Yun ang dahilan na tumitigas ang dito mga muscle. Kailangan talaga yan, igalaw-galaw talaga. It should be moved. Ganito, gano'n, yung paa mo, i-straight mo, iba. Parang yung parang marathon na stretching, gano'n talaga. Mag-slide-slide sa leeg mo, dito sa hips mo, kailangan mo bend forward, ganito. Importante po talaga yan, yung mga galaw-galaw, kasi pagkagabi, mas maganda, sa gabi, bago ka matulog, mas maganda ang pakiramdam mo, pagtulog mo. Pwede rin mag-stretching ka ng konti sa paa mo, sa leeg, dito sa kamay mo, din pagkatapos condition ka na sa trabaho mo or school or sa drive mo, compare talagang wala na kailangan talagang stretching talaga. Kaya yun lang kasi yung madalas na ini-ignored sa karamihan, exercise talaga. Yun lang din na kaibahan din talaga ngayon. Hindi kasi nila binibigyan ng halaga na hindi pa sila nagpo-pull up, diba? Mahal yan, pagod yan. Hindi dapat, kailangan talaga guys, para lalakas yung braso mo. Kung may mga bubuhatin, sanay na ba sa mga mabibigat kasi katawan mo, yung magbitay ka, diba? Suspension na yung kamay mo, katawan mo sa hangin. Bubuhatin mo po yan. Yun. Ang sariling timbang ng katawan mo. Para maging malakas ba, tawag ng strengthening ba? Lalakas yung kamay mo at saka itong braso mo. Malakas. Hindi sa pang-away, sa pangbuhat, sa pagtrabaho, sa mga decision making para mabilis din. Kung magsusumba ka, cardio kasi yun para pangpalakas ng heart, yung mga blood circulation. Kung hindi ka nag-exercise, di ba? Lagi nakaupo. So ipit ang ugat mo plus ang daloy ng dugo hindi makadaloy masyado. Yun din masyado pang mataba, din lalo pang laging nakaupo. Ang kinakain, processed food, para tayong baboy diyan. Di ba? Yung inahin nga baboy doon na kain ng kain lang, tumataba na, di ba? Mag-ingat tayo doon sa mga ganun na activity. Hindi naman tayo nang bubuli dito. Parang pinaalala ko lang sa iyo, it just remind you na pag ganun ang ginagawa natin, it's bad for our health. We should be exercise and eat healthy foods. Di ba? Regularly. Kasi pag puro processed food, laging nakaupo, di ba? Laging isang likod lang, ganito lang, yuko lang, kaya lang sa cellphone, ganito. Diba? Kung ganun ang ginagawa mo, isa lang posisyon sa liig mo, maiipit yan, sasakit yan. Maninigas yan. Yun ang, galaw mo parang matigas.
Masakit. Yun, relate ba? Relate ba yung sinasabi ko? Kasi ang galaw lang kasi isa lang. Ganito or ganito lang. Kasi galaw-galaw mo rin sa ibang direksyon yan. Hindi naman sa maraming tao or during school or work. Yung during break time. Yun dahil na may break time, may pahinga ba? Stretching ka doon, inom ka muna ng tubig, CR mo muna doon, then ganito muna. Wag lagi puro nakaupo. Yun. O may bar doon, pull up doon. Yun, mas maganda. Yun. At least kung kondisyon, then inhale, exhale. Pero lagi naman talaga yung inhale, exhale. Masyado lang, malinis lang na magpo-floss or toothbrush para di mabahong hininga. O yun lang din. Then masyadong maraming kinakain karne, iwasan din masyado. Isang posporo lang talaga. Yun lang din na kain din ng mga prutas talaga. Mas maganda busy prutas at galaw-galaw. Saka may sapat din na inom na tubig. Wag din na puro kada hapon mga french fries. Yun ako, maawa ka sa katawan mo. Plus marami siyang mga mantika, di ba? The way sa pagluto sa pagkain. Yung mga saging, kamuti, okay yun. Gulay sa gabi. O yun, mas maganda. Mga prito-prito, minsan-minsan lang. Yung oil, isang beses lang gagamitin. O dalawa kung nagbabudget ka talaga. Yung mga burger, mga hotdog, mga chorizo, mga puro karne na processed food, hindi talaga maganda yan. Gulay talaga, mag-slice talaga ng mga sayote, kalabasa. Yun lang naman budget namin, saka mga dahon. Ching ata ako. Yun lang din. Kailangan mong may sapat na tubig, pagtrabaho. Alam natin nagtatrabaho tayo, pero pag mali ang ginagawa, yun ang dahilan, sakit sa liig ko. Kahit ano na ng pain reliever na inom mo para pagod, sakit ang likod mo, di ba? Para nangangalay. O yun. Position talaga yan, guys. Lalo na yung likod natin nagagano, no? Sabay pa sa liig, sabay pa sa likod, di ba? So, pag ganun ang ginagawa mo lagi, pag break time mo, hindi ka nagsistretching, lalong iipit yan. Hindi ka makaperform ng maayos sa trabaho mo or school. Kasi ang ugat mo, hindi siya kondisyon. Kahit sasakyan nga, bago mo i-drive, di ba? Ipa-warm up mo yan araw-araw. Kasi pag hindi mo i-warm up yan, masisira din ang sasakyan. Tayo living machine tayo buhay na makina. Kailangan na may tubig, may tamang galaw. O nagtatrabaho tayo, normal yun. Pero ang pinakamaganda talaga, break time. Instead na mag-break time nga mag-cellphone doon, stretching, galaw-galaw, di ba? Kain ng mga healthy foods, mga apple, mga saging, ba? Kunting rice lang, wag masyadong maraming rice, puro maraming masarap na karne, tawag ito sa dila, wag magpaalipin sa sarap. Nako, yun dapat may bitsin. Nako, mga magic sarap, mga beef cubes. Nako, wag sobra-sobra. Once a week, enough na yun. Yung mga na-achi-achi, na allergy, cetirizine ang gamot ko doon. Isang beses, pero drowsy kasi yan, nakakaantok Yun lang na, there are lots of things that we should know or dapat alam. Kasi for this time, buro na tayo busy, alam natin. Araw-araw, habang tumatagal ang oras, panahon, mabilis maaraw, gabi, hapon, umaga, isang linggo, Biyernes, pare-pare ang araw. Pero pag yung ginagawa natin, pag wala tayong alam sa ginagawa natin, anong dapat gagawin, mababaliwala lang lahat. Talaga ako, nagpapatulong talaga tayo sa doktor, sa mga knowledge nila doon, para di malala yung sakit mo. Di ba? Huwag mo na hintayin na malala pa, doon ka pa magpa-check up. Kasi sayang lang yung milyones na naipon mo. Pag magsakit ka, wala lang lahat yan. Lalo nang mahilig mag-soft drinks araw-araw. Naku, beer, magbibisyo-bisyo pa doon. Lagi pang nakaupo. Galing na trabaho. Session ng mga kaibigan doon, nagkakaraoke, kain ng maraming karne. Alak pa doon, nagsisigarilyo pa. Minsan nagsasabo. Kung ganun ang ginagawa mo araw-araw or every week, ako, kawawa ang katawan mo, plus mali ang mga kinakain, puro noodles, alam ko na yan, noodles, corned beef, beef loaf, ano pa, mga tuyo, walang nutrition na kinakain, pagkatapos uminom ng tubig, pagkatapos kumain, then nakakain ka na pero pagod pa rin, di ba? Nangangalay yung katawan, simply there's something wrong. May problema talaga dyan pag masama ang pakiramdam mo. Yun lang kasi medyo marami tayong time sa cellphone, nahawak ng mobile games doon. Maraming tao, ganun talaga ngayon. Saan ka pa pupunta ngayon? Kahit anong klaseng pamilya or kahit anong sitwasyon, ganun talaga ginagawa nila. Ngayon, binago ko yung lagi nakaupo, galaw-galaw din sa bahay.
Ayun, maglinis tayo mamaya. Yun lang din ng mga tao ngayon, wala na kasi ngayong time, nagmamadali eh. Pero yung free time nila doon na sa social media, isang position lang. Wala na panahon mag-zumba o mag-exercise, cardio, or kahit mag-pull up lang, wala na eh. Pagod na eh, sa isip nila, pagod na eh. Hirap eh. Kasi itong isip natin, minsan, ano kasi magbuo to eh, mag-ano siya eh, mag-ano siya sa iyo, magle-leader tong utak mo sa iyo eh. Ito magdidikta sa iyo eh. Ito mo gagawin diyan, totoo, pagod yan. Dito totoo yung sinasabi niya, huwag ka maniwala, di ba? May mga ego to eh, may mga salita tong utak natin eh. Yung, huwag kang, inom ka na tubig, mabulunan ka, di yung totoo yung sinasabi niya. May ganun yan, magdidikta lang maliit na salita yung utak mo. May magsasabi yan. O lalo nang magdudroga ka doon, maganda yun, masaya doon. Para sa isip mo, parang nga eh. Nag-aalak pa doon, masaya yan. Kailangan na ng beer eh, di ba? Hindi nila alam. Mababaw lang ang iisip nila, yung alam nila. Hanggang doon lang. Tapos doon, beef loaf lang, corn beef, di ba? Yun lang, noodles lang, ano pa mga ulam nila, chorizo. Yun lang, mga karne na ready to eat lang na pagkain. O yun, puro lang karne. Wala kasi nakaisip nun. Wala kasi makorek. Kung i-correct mo rin sila, may mga pride din yun sila. Okay lang naman, may mga pride sila. Sa sarili lang nila yun. Pero yun lang din na-realize ko na pag nag-aala ka araw-araw, nag-music ka, talagang saya lang ang araw mo. Nabibilang na eh, counted ng araw mo eh, oras mo dyan eh. Kasi wala ng prutas, di ba? Sa kanila, yung exercise at prutas, pinababayaan lang nila, pinakompromise. Hindi nila, yung pinababayaan nila, importante pala yun sa katawan nila. Then pagkatapos lagi lang nakaupo, 'di ba? Hindi nagagalaw-galaw, mali ang ginagalaw, walang stretching. Then lagi nanonood sa cellphone, kung nagse-cellphone, games doon, yan, buong araw, buong madaling araw, 'di ba? So siyempre, ma-overload ang katawan. 'Yun ang pagka-condition ng trabaho. Hindi ka kondisyon makaisip at makagalaw kasi ang katawan mo ipit na. Doon. Yung pag mali ang ginagawa mo, hindi ka makapag-isip ng maayos, yun ang dahilan ng mga aksidente. Kasi pagod na, nagalit ka na, emotional, alam ko, nakakapagod, nakapahirap talaga magtrabaho. Mas okay pa ito magtinda-tinda, magnegosyo, pero itong mga trabaho talaga, mga empleyado ka, napakahirap talaga yan. Mga amuhan, ako, talagang maraming pasensya talaga gagawin mo. Talagang hindi din talaga madali. Pero wala tayong choice. Wala tayo. Hindi naman tayo mayaman. Hindi naman talented. Diba? Naglalaro lang. Yung mayaman na. Diba? Siyempre, makikita ko lang. Pagkain lang talaga. Kunti lang maipon and long time na trabaho talaga. Sa analyzation natin, parang ganun lang talaga ang nangyayari ngayon. The situation right now is just like that. Siyempre, kunting gala lang. Kunting bisyo. Parang masasabi ko parang gusto kasi ng tao ngayon na agad-agad na. Tawag nun is instant gratification. Hindi na ako makahintay ngayon na. Hindi na ako matiis. Pagkatapos ng decision mo, nagsisi ka. Mali ba lang ginagawa ko? Wala din pala itong nangyayari, di ba? Yun lang din na siguro, di naman natin mamamagic ang lahat. Yun lang din na yung bago mo malaman tong kaalaman na to, itong kalusugan, itong mga number na to, ano bang ginagawa mo, it takes sacrifice and time. Hindi naman talaga nabubuo yan na wala tayong ginagawa o walang sacrifice. Kasi gusto lang kasi ng tao na gusto ko kumita ng malaking pera, di na ako maghago, di na ako mapagod, di na ako mag-sacrifice pa. Gusto ko lang na, para ka rin pupunta sa school, gusto na ako magtrabaho, hindi na kailangan mag-school pa. Magaling na ako yun. Diba? Yun lang din niya. Parang hindi nila, ang part talaga sa buhay, kailangan talaga mag-sacrifice sa gusto natin. So, alam natin na sa school at work ka naman diba? May pamilya, asawa ka na. Or single ka ngayon. Ang main goal lang talaga is makakain ka at makabayad ka sa mga bayarin, mga tax, tubig, kuryente, pagkain. Yung naman talagang goal natin. Lahat. At kunting ipon, patapos puntang gala sa amusement, sa mga arcade, or sa mga pasyal-pasyal, yun naman talaga pupuntang pera Pagkatapos nun,
baka may time na magsasawa talaga ang katawan mo sa trabaho talaga. Nako. Hindi naman ako dinidiscourage sa trabaho at school. Ang iba lang kasi, mali lang yung paggagamit nila sa nalalaman nila yung life nila. Instead na magsi-stretching, magpupunta doon sa mga alak doon, sigarilyo, yun ang nagpapahirap sa kanila pagtanda nila. Tapos hindi sila nag-iipon, hindi na plano ng negosyo, trabaho lang doon. Darating naman time talaga na ang tao magtatanda, magkakasakit. Yun ang hindi natin hinandaan. Kasi wala tayong time wala akong time. Ayaw ko. Okay pa naman katawan ko. Hindi naman ako, di ba, maraming excuse pag ayaw, maraming dahilan. Pero may trabaho, pag may matanda na tayo, yung pension mo, kulang lang yan sa gamutan mo pag magkasakit ka na, pag may mga nararamdaman, lalo na may sakit, may blood ka, diabetes, or cancer. Kasi dahil sa kinakain yan, wala kasi tayong time, walang kaalaman. Sa mga poor choices natin, nung ginagawa natin last 10 to 20 years ago, yun ang resulta ngayon. Hindi mamamagic yan, na mga, hindi na, minsan, kinikontra ko nga sarili ko Nabulunan na ako, sige, sikip na, di ba? Mahirap na. Sinabihan kong isip ko, maniwala ka sa akin, sabi to ng doktor, pag hindi tayo susunod, mamamatay tayo. Sinabihan ko talaga itong lalamunan ko, pagkatapos ng kumain, uminom na tubig agad, iniwasan ko talaga yan. Sabi talaga ng doktor yan, hindi ko talaga sabi yan. Hindi ko gawa yan na invention. Pumunta talaga ako sa legit na mga doktor. Okay, mahirap ang training. Sinabihan ko talaga yan. Nature nyo na maglilikramong katawan. Na hindi magsasacrifice, marami ka nang isasabi. What if? Think twice muna, isipin mo muna, bago kayo magko-comment o magre-react. I-check mo muna. Diba? Kasi tao, mahilig tayong magre-react. Ganito. Gusto natin na mayroon makuha natin lahat. Di natin maglilikramo. Di natin mapapagod. It takes part talaga yan ng process. Maabot yung pangarap. Yun ang tinuturo talaga sa school na gumising ng maaga, mag-work ka doon. Pareha lang naman yan. Diba? Process lang. Sanay-sanay gumising ng maaga. Mag-isip ka, maggalaw-galaw ka, then magpakasama ka, magkumbaba, mag-communicate, ma-satisfied yung boss mo. Yun lang naman talaga Di pagkatapos, every quincenas or daily or every katapusan ng buwan, doon ang sahod mo. Diba pagkatapos, babudget mo yung pera mo, then katapos yung sahod mo. Tama-tama lang talaga makakain, guys. Sa totoo lang po. Hindi po tayo na nanira dito or negative. Yun talaga ang real life ngayon. The real situation. Doon, mag-alagala ka na doon. Kung magbibisyo ka, tama lang, makakain at bisyo lang. Kung may pamilya at anak ka, kulang na talagang, kahit sabihin mong 15K to 20K ang buwan ngayon, 30K, tama lang talaga. Yun ang dahilan na marami din ang desisyon na mag-a-abroad. Siguro ang 30K nila doon, kung sa ibang bansa, mga 80,000, 150,000, or 200,000, yun talaga. Pero mag-a-abroad ka rin, magtatrabaho ka doon sa ibang bansa, malaki rin ang gastos. So, saan tayo pupunta at ano pang gagawin natin? Puro mahirap talaga. Kahit papunta, ayaw mo mag-school, mag-work, mag-swertres, 3D swertres ka, o magluluto ka. Mahirap din. Saan tayo pupunta? Mahirap talaga lahat. Pero kung gagawin natin ang mahirap na bagay, magiging easy ang buhay. Yung mga yumaman pala. Akala mo, nagkapira sila, di ba sila naghihirap-hirap dyan? Nagsasacrifice. Na instead na mag-alagala doon, magbakasyon, inipon nila yung pera, nininegosyo nila. Yung may gusto nila, pupunta mo muna sila sa 100 Island, hindi lang muna. Kasi may plano ako sa future, itong gagawin ko, ilang years. Nakaipon sila ng matagal na panahon, yun pa sila magbakasyon. Pero yung every time na kada taon, magbakasyon ako sa ibang bansa, sa Amerika, pupunta doon sa London, 100,000, 200,000 ang gasto ng iba, di ba? Magbakasyon lang doon. After 10 years, 1,000,000 na yung pera nila. Hindi pa sila nakastart ng business. Yun lang din na sa realize natin sa life ngayon, mahirap intindihin. Pero kung naghabol ka sa lahat ng gusto mo, pupurdoy talaga tayo. Parang magdidiktang isip mo, magsigirilyo ka doon. Magtuturo ka itong utak kukontrahin ko to. Bago ko to naging extraordinary ang buhay ko, utak ko. Kinukontra ko tong isip ko. Kinukorek ko. Mag-inom tubig, pagkatapos kumain, hindi. Sabi ng doktor, kukontrahin mo talagang isip mo. Para makatatawa ka na, parang nababalin na siguro
nagsasabi sa YouTube. Hindi, yun talaga ginagawa ko. Napapagod ng katawan. Kailangan talaga mag-practice. Ganun. Kung kontrahin mo, ikaw mag-cheer up sa sarili mo na itong gagawin natin, itong gagawin. Pagod, sakit, mahirap. Itong gagawin mo. Yun. Magawa talaga ng paraan ng utok. Parang itong utak natin, para itong Google. Parang internet ba? O sige. Mag-type ka. Ito may problema ako ngayon. Ikaw magsasabi ba din? Yung utak, yung magre-response na parang internet, itong gagawin mo. Magtuturo siya. Siya ang magtuturuan natin yung brain how to adapt changes and hardship. Kasi gusto lang kasi ng tao, easy lang lahat. Kung easy ang lahat ng bagay, guys, wala na talagang taong naghihirap ngayon. Why our life is mess up lahat? Puro naghihirap tayo lahat kasi gusto natin easy lahat. Yun ang dahilan na naghihirap tayo sa buhay. Diba? Gusto nila easy lang, hindi na ako mag-aral sa doktor, gusto ko easy lahat. Kakain na lang ako lahat, easy ko na lang lahat nga, mag-upo-upo na lang ko, hindi na ako mag-exercise. Kasi kaya ko na lahat. Yun ang dahilan na naghihirap tayo. Hindi tayo natutong magtiis, mag-sacrifice, magpasensya. Kasi gusto nila agad-agad. Ayaw ko magsigarilyo. Di ko kaya mabuhay walang sigarilyo. Yung makakain ng masarap, yun ang dahilan. Yan ang mga ego na yan, yun ang pag-iisip na yan. Yun ang dahilan na paghihirap ng tao. Okay, wag lang ma-open ha, magalit sa akin o pa-offended sa sinasabi ko. Yan ang dahilan. Yun ang kinukontra ko, yung ego ba? Sabihin ko sa sarili ko na, nakakapagod sa bahay, nakagaito. Di ako makakapagod sa trabaho, ganito. Yun ang ego. Yun ang iguon ba? Yun ang tirahin sa sarili na ito ang itama. Di ko mabuhay kung wala akong restaurant araw-araw na kinakain. Di ko mabuhay na walang soft drinks. Walang sigarilyo. Yun ang tawag doon, pride yan. Yan ang dahilan na naghihirap ang tao sa 34 years of existence sa aking life. Sa pag-analyze ko sa sitwasyon after 10 years, 12 years ago, yan ang mga dahilan na naghihirap ang tao. Yan ang dahilan na nagkakasakit at naghihirap sa buhay. Yung mga pride na yan, yung mga ego. Bakit tayo may pride? Ego, dahil hindi mahilig sa Bible. Hindi mahilig sa imagination. Basta sa kanila, gusto ko lang easy lahat. Yun ang tawag na dinadaya tayo sa ating sariling isip. Minsan kasi sabi pa sa school namin, the greatest enemy of our life is ourselves. Itong sarili natin. Hindi naman itong bububugin natin sarili natin. Hindi. Itong sariling isip natin. Kasi minsan itong mga dinidikta natin sa isip, kailangan talaga ng may gabay, may guidance ba, may mga teacher, may mga boss. Kasi may mga times na magkakamali tayo sa ating desisyon. Minsan, itong utak natin, magbuot-buot siya maggawa ng sarili niyang mundo Oo, yun na. Bakit tayo nag-aaral? Para mag-intindihan tayo sa ibang tao at makicommunicate. Naintindihan ko rin guys na walang language, blah 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 ang sinasabi ko, wala akong language. Walang makakaintindi sa iyo. You are isolated. Yun lang din sa buhay natin. Marami talaga mga bagay na hindi natin ma-explain. Pero dahil sa hindi natin ma-explain, hindi natin kinokontrol ng sarili natin, itong sariling utak ang magpapaalipin natin, magpapahirap sa buhay natin na mahirap. Magsikilalyo ka doon. Yan, pag may ibang tao magsasabi sa iyo, magsayo, sinabi na sa trabaho ko sa trabaho dati, si ano yata yun, taba na lalaki yun, sa katrabaho ko na, magsayo, tao ka ba magsayo? Di ka ba nabulunan pagkatapos ng kain, di ka inom ng tubig? Sinabi ko sa kanya, doktor ang binasihan ko, hindi sarili. Diba? May guidance ako. Hindi yung sunod ka lang, sabay ka lang sa mga uso sa mga tao. Hindi talaga, kasi may mga times na ang mga tao, akala nilang iniisip nila, tama na sila. Bakit may mga libro at teacher? Bakit may mga boss at trabaho? May mga institution, may mga tama talagang gagawin. Minsan kasi, medyo para tayong genius sa sarili. Mas genius pa ako sa doktor. Hindi ako magpapunta sa psychiatrist. Baka sabihin nilang baliw ako. Hindi. Kailangan talagang education. Aralin natin ng mga bagay na hindi natin alam. Itong swerte, loto, itong kalusugan. Wala yan sa school. Sa YouTube, pupunta ka o ano bang gagawin mo, yung mga business. Hindi yan tinuturo. Paano mahabang buhay, paano makaiwas sa sakit. O hindi yan tinuturo sa school or sa trabaho. Nor of that, hindi mo makikita yan kahit saan. May mga special abilities na hindi mo nakikita sa school. Based na na-realize ko sa life, may mga bagay na hindi natin alam.
There are lots. Paano kumita ng pera? Ngayon, ang most common ngayon, mag-asawa ng maaga. Naatat na atat. Skandal lang tinitignan doon ni crush. Di pa magpakasal, di ba? Hindi pa nag-aaral sa Bible. Wala. Gusto nila, easy lahat. Gusto ko agad-agad. Kung magpadikta kayo sa ating isip, guys, sige, kain ng kain ka. Masarap. Sige. Mahirap yung walang french fries araw-araw. Walang hotdog, walang soft drinks. Yun. Ang nagpapahirap, guys, itong utak natin, itong mga diktador sa ating buhay, itong utak ba, itong isip. May mga ano kasi yan, may mga leader dyan, mga hari dyan na magdidikta sa'yo. Inom ka ng tubig katapos kumain. O, ano sabi ng doktor? Upo ka kasi pagod ka. Yun, may mga kontra tayo sa ating sarili. Yun, kain ka ng maraming rice kasi nagtatrabaho ka. Yun. Yun ang nakakatakot, guys. Maglaro ka doon, magpasyal ka doon sa mga barkada doon. What if spend nila sa sarili nila noon, mag-aral sila at gagawin ang tama para matama ang buhay? Na nagbibisyo ka doon. Bili ka ng droga doon, shabu. Cocaine, bili ka doon para gaganda ang pakiramdam. Yan ang isip na yan na nandito sa ating utak. Kung hindi yan naka-download ang Bible na yan, ako, ano-ano na lang gagawin natin, guys, totoo lang. Yan ang napakasakit na katotohanan. Ako. Yan ang pinakamahirap tawag ito? Pigilan itong sarili natin. Hindi, ganito, hindi, dapat ito gusto ko gagawin. Ito lang masasabi ko, pag tamang ginagawa mo, di ka magkasakit. Guided with doctor. Pero pag nagkasakit ka, mali ang ginagawa natin. Ako noon, alam ko, minsan lang ako mag-soft drinks, pero talaga ang pag-inom ng soft drinks, masama talaga yan. Pag-aalak, pag-sasabu, pag-droga, soft drinks, bawal talaga yan. Di talaga maganda yan. Okay? Kahit araw-araw na processed food. Araw-araw nakaupo, hindi mag-exercise, masama talaga yan. Yun. Lagi nagsisismisan doon, hindi naglilinis, o anong gagawin, di ba? Yun lang din na buhay talaga is huwag kang magpaloko dito sa ating isip kasi kapag puro ka lang sumusunod sa isip mo, kunting pagod lang, kunting hirap lang, surrender na ako agad, wala tayong maaabot na ganun tayo, like ramador, choosy, hindi nagsasacrifice, gusto agad-agad, hindi magtiis. Yun ang mga taong nagpapahirap sa buhay natin pagdating ng panahon. Gusto ko na mag-asawa agad, gusto ko na magka-baby agad, di ba? Hindi nila pinaplano paano nila hahandain, paano nila gagawin. Basta gusto ko lang, hindi na pwede. Bukas, gusto ko na agad-agad na. Taga narungkot na ako. Hindi talaga, guys. So, hindi talaga ganun kadali ang buhay. Kahit itong earth nga billion years nga to Katong pagbuo ng baby, 9 months nga Ang mangga, magbunga nga, 5 years. Do you think, mga kawayan, 5 years din? Do you think, everything in a snap lang? Agad, meron na, di naman talaga ganun ang buhay, di ba? Sabi pa ng Bible, bago nabuo ang Jerusalem, it takes lots of years. Then, yun, expect ng tao, perfect agad, labas agad, di ba? Parang magic. Kahit magic nga, guys, hindi nga ma-perfect agad. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you. Or wag lang kayo magalit sa akin, idea lang to. So, thank you po. Love you all, thank you po.